Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang part 3 ng ating story. Kahit mag-aalas 2 na ng madaling araw, sinikap pa rin ni Badong na baybayin ang may kalayo ang bayan gamit ang kanyang lumang tricycle. Naroon kasi at nag-aantay sa kanya si Laura, ang mistisang babae na nakilala niya noong nakaraang araw. Hindi alam ni Badong kung bakit gustong makipagkita ulit sa kanya ni Laura, gayong may asawa na to. Pero kahit pala isipan pa rin kay Badong kung bakit, hindi na siya nag-atubili pang patakbuhin ng matulin ang kanyang tricycle para lang makasama ulit si Laura. Iniisip na lamang ng binata na baka may problema lang ang ginang o baka nag-away sila ng kanyang asawa. Samantala, habang nakaupo si Laura sa waiting area sa labas ng 7-Eleven, hindi maiwasang mapasulyap sa kanya ang mga tricycle driver. Sa puti at kinis ba naman ang hita ni Laura sa suot niyang maiksing shorts ay talagang lalanggamin siya ng tingin ng mga to. Napansin ni Laura ang mga pagsulyap na yon ng mga driver, ngunit hinayaan na lamang niya dahil malalim pa rin ang kanyang iniisip ng mga oras na yon. Nasa isipan pa rin kasi niya ang mga nangyari ng gabing yon. Ang gabi kung saan nagawa siyang ipahiram sa ibang lalaki ng kanyang sariling asawa. Kahit pilit inaalis sa isipan ay ramdam pa rin talaga ni Laura ang mga haplos at halik ng dalawang matanda sa kanyang katawan. Mahigit 30 minutos ang nakalipas. Tulala at nasa kawalan pa rin ang pag-iisip ni Laura nang may biglang lumapit sa kanyang harapan. Isang morenong binata. Kahit luma at medyo marumi ang kasuotan, ay litaw pa rin ang angking kagwapuhan nito. "Ma'am, kumusta ka?" Pangungumusta sa kanya ni Badong habang nakangiti ito. Bumalik sa realidad si Laura at matipid ng nginitian din si Badong. "Akala ko hindi ka na darating, Badong. Eto, medyo inaantok na nga eh. Pasensya ka na pala ha. Naistorbo ko pa yung pamamasada mo." Tanong ng babae. Pansin ni Badong na malungkot ang aura ni Laura ngayon. Kahit pilit itong tinatago, ay napapansin ng binata na may problema ang babae. Ngunit hindi na inusisa pa ni Badong ang problema ng ginang. Minabuti na lang ng binata na wag na yung pag-usapan pa. "Kahit may istorbo niyo ako, ma'am, okay lang. Malaking pasasalamat ko sa inyo eh. Dahil sa perang binigay niyo nung nakaraan, naibili ko ng lechong manok yung tito ko." Saad ni Badong kay Laura na nakaupo pa rin sa kanyang harapan. Medyo umaliwalas naman ang mukha ni Laura sa sinabing iyon ng binatang tricycle driver. Mabilis na palitan ang mood ng ginang. Nakaramdam to ng saya at saglit na iwaglit ang kasalanan ng kanyang asawa. "Dahil ba talaga sa perang binigay ko? O dahil sa pinatikim ko sa'yo?" Pilyong pagbibiro naman ni Laura. "Naku ma'am sa totoo lang, hindi ko rin makakalimutan yun. Pero alam kong hindi na mauulit yun dahil may asawa na kayo. Tsaka lasing lang kayo nun kaya kayo pumayag, di ba?" Sabi naman ni Badong. Depende, Badong. Kung masunurin at mapait ka, bakit naman hindi, di ba?" Sabay ngiti ni Laura sa binata. Sinabi na lang yun ni Laura. Pero sa isip niya, hindi na niya pwedeng pagbigyan ulit ang binata. Ayaw niyang masira ang pangarap nitong makapag-aral muli. At isa pa, may asawa siya. Kahit nagawa siyang ipaubayan nito sa mga matatandang seaman, ay hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal niya rito. Napalunok at natulala na lang sa harap ni Laura ang binata. Iba talaga ang epekto ng mga pilyong biro ng babae kay Badong. Palibasa, umaasa pa rin ang binata na sana maulit pa ang namagitan sa kanila sa liblib na palayan. "Ano, Badong? Tara na?" Wika ni Laura habang inaabot ang kanang kamay sa binata. Ma'am, saan ho ba tayo?" Medyo nahihiyang tugon pa ng binata.
Bahala ka na. Ipasyal mo ko kung saan mo gusto. Isipin mo na lang nobyo mo ko ngayong gabi. Malambing na saad ni Laura. Napangiti na lang ang binata. Inabot niya ang kamay ni Laura, tsaka inalalayan papunta sa loob ng kanyang lumang tricycle. Sa loob sumakay si Laura dahil naglalaban ng antok at pagod niya sa sarili. Sa kanilang pamamasyal ay tanaw ni Laura ang magandang tanawing nadadaanan. Langhap rin ito ang preskong hangin. Mabagal lang ang patakbo ni Badong para masulit ni Laura ang pamamasyal. Naisipang ipunta siya ni Badong sa lugar na medyo walang kabahayan para ma-relax ang iisipan ni Laura at para maiwaglit ang malaking problema nitong kinikimkim. Makalipas lang ng ilang minuto ay pansin na ni Badong na tila tulog na ang magandang binibini sa loob ng sasakyan. Balak pa naman sana niyang ihinto ang tricycle sa isang park para doon sila mag-date ni Laura. Pangarap kasi ni Badong na ipunta doon ang unang babaeng magiging espesyal sa kanya. Minabuti na lang ni Badong na iuwi ang ginang sa bahay ng tito niya para doon makapagpahinga ng maayos. Sa dulo ng isang medyo makipot na iskinita ang bahay nila Badong. Maliit lamang to. Isang kwarto lang ang laki nito. Medyo maalinsangan din dahil kulob to ng ibang mga kabayan. Saktong mag-aalas 3 ng madaling araw nang maiuwi ni Badong si Laura. Hindi na namalayan ni Laura ang pagbuhat sa kanya ng binata patungo sa loob ng barong-barong na bahay nila. Dahil sa nainom na alak ni Laura ay tila napalalim ang pagkakatulog nito. Wala siyang kamali-malay na nakahiga na pala siya sa higaan ng binata. Walang kama sila Badong. Manipis at medyo sirang foam lang ang inihigaan nito simula noon. Hoy, Badong! Sino inuwi mong babae? Medyo pabulong na tanong ng Tito Ruel niya habang nakahawi sa manipis sa telang nagsisilbing pader ng kanilang silid. Takang-taka to habang pinagmamasdan ng itsura ng magandang babae na nakahilata sa higaan ng kanyang pamangkin. Hindi maiwasan ng matanda na mapasulyap sa maputing hita ni Laura. Napalunok na lang ang matanda nang wala sa oras. Sa edad na 56, malakas pa rin ang Tito Ruel ni Badong. Nagtatrabaho ito bilang janitor sa isang private hospital sa hindi kalayuan. Simula nang yumao ang kapatid na babae, ay nagpasya siyang kunin na lang si Badong sa kanyang poder. Total matandang binata naman to at hindi na nakapag-asawa dahil lagi itong minamalas sa pag-ibig noong kabataan. Simula noon, tinuon na lang ni Ruel ang oras niya sa pagpapalaki kay Badong. Pero kahit anong sikap niya na pag-aralin ng binata, ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Kaibigan ko lang po, Chong. Laura pong pangalan niya. Tsaka yung nagbigay sa akin ng tip kaya tayo nakapag-ulam ng lechong manok nung nakaraan. Masayang pagpapakilala ni Badong sa babae. Naikwento kasi ni Badong sa Tito Ruel niya ang tungkol sa mistisang pasahero niya nung nakaraan na nagbigay ng malaking tip sa kanya. Ganoon pa man, hindi naman naniwala si Ruel kay Badong na kaibigan niya lang ang tulong na binibini. Kaya muli niyang inusisa ang binata. Pero Badong, hindi ka ba alanganin dyan? Tingnan mo may singsing. Tsak may asawa na yan, iho. Napuna kasi ng matanda ang wedding ring na suot ni Laura. Natakot to. Baka pag nalaman to ng asawa ay malagay sa alanganin ng kanyang pamangkin. Hindi po, Chong. Magkaibigan lang po talaga kami. Tanging naisagot ni Badong. Ganoon pa man, hindi pa rin makapaniwala si Ruel na maiuuwi ni Badong ang napakagandang babae at mukhang mayaman dahil sa kinis ng kutis nito. O sige iyo, malaki ka na. Sana tamang maging mga desisyon mo sa buhay. Mabait na tura ng matanda. Sabay hinawi pabalik ang manipis sa telang humaharang sa kwarto nilang dalawa ni Badong. Sa pagbatay ng ilaw ay tumabi si Badong kay Laura na mahimbing pa rin natutulog. Hindi nagdalawang isip na yumakap si Badong sa babaeng may asawa na.
Kahit ramdam niya ang katawan ng babae sa kanyang pagkatao at kaluluwa, ay hinayaan na lang niya na matulog ito ng matiwasay. Sa isip-isip ni Badong ay may ibang pagkakataon pa naman kung suswertihin siya. Ganoon pa man, pumailalim pa rin ang haplos ni Badong sa ilalim ng t-shirt ni Laura. 9:00 ng umaga nang magising ang babae. Agad umikot ang mga mata niya sa paligid. Medyo madilim. Walang bintana at puno ng mga nakasabit na tela sa paligid. Nagtaka siya. At sa kanyang paglingon sa gilid ay naroon si Badong at nakayakap sa kanya. Napangiti si Laura nang mapansin ang kanang braso ni Badong na nakayakap pa ilalim sa kanyang t-shirt. Naintindahan naman yun ng babae. Kahit papaano lalaki pa rin si Badong. Hindi niya to masisisi kung makaramdam to ng pagkauhaw, lalo at nakatabi ito sa kanya. Unti-unting kumalas si Laura mula sa pagkakayakap ni Badong sa kanya. Tumayo siya at nag-inad sandali ng sarili. Bagyang hinawi ni Laura ang tela sa kabilang kwarto, ngunit wala na siyang nakitang tao roon. Maaga kasing pumasok sa trabaho ang Tito Ruel ni Badong. 6:00 pa lang ay nasa hospital na to. Kailangan kasi siya doon bilang janitor. Maaliwalas ang gising ni Laura. Tila ba nakalimutan niya pansamantala ang masalimuot na nangyari sa kanya. Muli niyang nilingon ang tulog na binata. Dito napansin niyang maiki ang kagapuhan nito. Hindi rin maiwasang maglakbay pababa ang tingin niya. Medyo nakabukas ang zipper ng pantalon nitong kupas. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng tulog na binata. Pero imbis na isara ang zipper nito, ay bilang binuksan pa niya to. Napangiti na lang si Laura sa kanyang nasilayan. Kung wala lang ako asawa, baka jumakpat ka na ngayon. Bulong ni Laura sa tulog na binata. Patayo na sana si Laura nang bigla siyang hatakan ni Badong pabalik sa higaan. Dahil doon, napayakap si Laura sa ibabaw ng binata. Narinig ko yung sinabi mo, ma'am. Saad ni Badong. Hindi alam ng ginang na kanina pa pala gising si Badong. Palihim lang siya nitong pinagmamasdan. Napatulala si Laura sa mukha ng binata. Nagkatinginan sila ng ilang sandali na para bang sabik sila sa isa't isa. Namalay na lamang ni Laura ang halik ni Badong na dumapo sa kanyang labi. Sa mga sandaling yon ay hindi maipaliwanag ni Laura kung bakit siya kusang tumugon, gayong inaiiwasan niya itong mangyari ulit. Unti-unting bumaba ang halik ng binata habang unti-unti ring binababa ni Laura ang maong na pantalon ni Badong. Sa puntong yon ay napapikit na lang si Laura nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Sandali lang, Badong, ha? Pagbigil niya sa binata. Tumayo at kinuha ang cellphone mula sa kanyang maliit na bag. Tinignan niya kung sino ang tumatawag. Si Jason. Naka 8 missed call na pala to sa kanya mula noong natulog siya. Han, mag-usap tayo. Pasensya na kung nagsinungaling ako sa'yo. Ayusin natin to. Umuwi ka na dito sa bahay, please. Text ni Jason sa kanya. Dahil sa text ng mister, biglang bumalik sa alaala niya kung paano siya nilapastangan ng 2 matandang seaman na kabaro ng kanyang asawa. Dahil sa inis at tampo, ay hinayaan niya muna ang mister at hindi nag-reply dito. Tara, Badong? Kain tayo sa labas? Malambing na wika ni Laura. Tila winaglit ni Laura ang pagkasabik ng binata sa kama. Oo, siya man ay may kahinaan din bilang babae. Pero hindi naman pwedeng lagi niyang tugunan ang pangangailangan ni Badong. Baka kasi masana ito. Ayaw niyang umikot ang mundo ni Badong sa kanya dahil may asawa na siya. Wala nang nagawa ang binata. Nahiya naman tong pilitan ng babaeng hinahangaan. Tumayo na lang din to at tinuro ang maliit nilang banyo na nakapwesto sa labas ng bahay nila. Gusto kasing maligo muna ni Laura bago sila kumain sa labas. Binantayan naman ni Badong ang labas ng banyo. Napansin kasi nitong parang hindi sanay si Laura sa lugar nila. Lalo't yero lang ang pader ng banyo at marami itong mga siwang na maliliit.
Matapos silang mag-ayos ng sarili, ay sabay na silang naglakad palabas ng makipot na iskinita. Marami silang natadaan ng tambay at mga lasing sa gilid. Hindi maiwasan ng mato na sulyapan si Laura. Proud na proud tuloy si Badong sa magandang babae na nakayakap sa kanyang braso. Para silang magkasintahan kung titignan. Hindi kasi halata sa mukha ni Laura na 26 years old na siya at may asawa na. Ma'am, saan niyo ba gustong kumain? Tanong ni Badong nang makasakay si Laura sa kanyang tricycle. Ikaw, saan mo ba gusto? May malapit bang SM dito? Tanong ni Laura. Meron ma'am kaso, baka kulangin tong pera ko eh. Sige na, hayaan mo na. Libre na lang kita, total mabait ka naman sa akin. Masayang kumain ng dalawa sa mga masasarap na food court sa loob ng SM. Alam ni Laura na walang kapera-pera si Badong, kaya siyang sumagot ng lahat. Binusog niya ang binata. Halos maiyak nga si Badong noon dahil sa tala ng buhay niya ay ngayon lang siya nakatikim ng kung ano-anong mamahaling pagkain. Binilhan niya rin si Badong ng 5 t-shirt na branded at maong pants. Masaya si Laura na makita ang binata na nakaranas minsan ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan. 7:00 na ng gabi nang makabalik ang dalawa sa bahay nila Badong. Hindi nila namalayan ang oras dahil sa mga oras na magkasama sila ay tila wala silang maramdamang iba kundi kasiyahan lang. Nagpasya si Laura na bumili ng alak dahil balak nitong uminom muna sila ni Badong bago magpahatid kinabukasan pa uwi. Pansin kasi nito na unti-unti na rin siyang nahuhulog sa binata at ayaw niyang mangyari yun dahil alam niyang malito. Hindi pwede Badong eh. Hindi pwedeng dito na lang ako. May asawa ako. Sana maintindihan mo ko. Sabi ni Laura sabay lagok ng alak. Hindi kasi masabi ni Laura kay Badong ang kanyang problema. Ayaw niyang maging maruming babae sa paningin ni Badong. Ayaw niyang ipaalam na natikman siya ng kung sino-sino lang dahil sa kalokohan ng asawa. Ganun ba ma'am? Hindi baliw. Iyahatid ko kayo bukas na bukas din. Malungkot na tura ng binata, sabay tungga ng alak. Nasa kalagitnaan ng inuman at kwentuhan ng dalawa nang dumating ang janitor na tito ni Badong. Gulat na gulat to sa nabungaran. Nakaduster lang kasi napantulog si Laura habang nasa tabi ni Badong. Magandang gabi tito. Si Laura nga pala. Laura? Si tito kong panot Pogi. Natawa si Laura sa biro ni Badong. Medyo may katotohanan kasi to. Nang makita ni Laura ang matanda, ay medyo ubos na rin talaga ang buhok nito sa tuktok. Manong, tagay ho. Nginitaan ni Laura ang matanda. Napakaganda ni Laura sa mata ng janitor. Bigla tuloy siyang natakam sa babae. Sa pagod bilang janitor, hindi na tumanggi pa si Roel. Nakisalo to sa inuman ng dalawa kahit na hindi pa to kumakain. Nakipagkilala ang matanda kay Laura. Dito nalaman ni Laura ang masalimuot na buhay pag-ibig ng matanda. Sabi nga ng matanda kay Laura na sana hindi magaya sa kanya si Badong na hindi nakapag-asawa. Mahirap daw ang walang makasalo man lamang sa kama, lalo na sa panahong sabik at malamig ang panahon. Kuwala din ng matanda. Marami tong naikuwento kay Laura tungkol kay Badong. Pero dahil sa matagal nang walang tikim sa kama, ay hindi nito mapigilan na mapasulyap sa katawan ni Laura. Tumagal ang inuman. Inaabot sila ng 9:00 ng gabi. Dahil sa katandaan ay una pang bumagsak sa inuman ang matandang janitor. Nang maramdamang lasing na, ay natulog na ito agad sa kanyang higaan. Samantala, inayos na ni Badong ang higaan nila ni Laura. Alam niyang may asawa na si Laura pero dahil maliit lang ang bahay, ay kailangan nilang magtabing dalawang matulog. Badong, patayin mo yung ilaw ha? Malambing na utos ni Laura. Pinatay ni Badong ang ilaw. Pagkaiga nila ay yumakap si Laura sa binata. Mag-ayakap silang natulog ng binata. Kahit sabik si Badong ay pinigil itong gumawa ng kapilyahan kay Laura. Mag-aalauna ng madaling araw. Namalayan na lang ni Laura na nakaangat na ang suot niyang duster.
Madilim ang paligid at nahihilo pa siya dahil naparami sila ng nainom ni Badong. Badong, di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Pabulong ni Laura habang unti-unti siyang nadadala sa sitwasyon. Dahil sa epekto ng alak ay hindi na siya pumalag nang dumapo ang isang halik sa kanyang leeg pa ibaba. Napakagatlabi na lang siya at sa puntong yun ay kusang binukas ni Laura ang mga binti para muling isuko ang lahat sa isang tricycle driver. Dahil sa kalasingan at nakapatayang ilaw, hindi na aninag ni Laura ang lalaking pumwesto sa pagitan ng kanyang mga binti. Wala siyang kaalam-alam na hindi pala si Badong yun. Tuwang-tuwa ang matandang janitor. Halos maluhato dahil sa mahabang panahon, sa wakas ay nakatikim din siya ng tunay na biyaya. Malambing na yumakap si Laura sa likuran ng matanda. Parang mababaliw din si Laura sa labis na tinatamasa dahil ang akala niya ay si Badong yun na muling nagpasaya sa kanyang malungkot na gabi. 7:00 ng umaga nang sabay magising si Laura at Badong. Nagluto ng noodles ang janitor ni si Ruel para sa dalawa bago to pumasok ng trabaho. Maganda ang mood ng matandang janitor habang nagwawalis sa ospital dahil nakaisa to sa magandang binibini na hinahangaan ni Badong. Walang kaalam-alam si Laura at Badong sa kalokohang ginawa ng matanda. Nakaramdam din naman ng konsensya ang matanda dahil alam niyang may gusto si Badong sa babae. Pero wala siyang nagawa. Lalaki lang siya at meron ding pangangailangan. Napasaya ba kita kagabi, Badong? Malambing na saan ni Laura habang nagbibihis. Ilang minuto na lang kasi ay ihahatid na siya ni Badong sa mister niya. Tumangulang si Badong. Kahit ayaw pa nito na ihatid ang mistisang babae, ay wala siyang magawa. Kailangan niyang irespeto ang desisyon ni Laura dahil sa loob-loob niya ay mahal na niya to. Ganon din si Laura. Unti-unti na siyang napapamahal sa binata. Inaamin niya sa sarili na iba ang pakiramdam niya pagkasama si Badong. Masaya siya at komportable. Habang isinusuot ni Badong ang bagong pantalon na binili para sa kanya ni Laura, biglang nahulog ang medyo sirang pitaka nito. Sa pagkakahulog nito ay bumuklat to sa harapan ni Laura. Pinulot ito ni Laura at nagulat siya nang makita ang lumang larawan. Isang magandang babae, nakatabi ang mister niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Asawa niya ang nasa litrato na medyo bata pang itsura. Teka, Badong? Nanay mo ba to? Oo, ma'am. Bakit po? Wala naman. Ang ganda niya pala. Itong lalaking katabi niya. Tatay mo? Medyo kinabahan si Laura sa tanong niya yun. Oo, siya yung naikwento ko sa'yo dati. Imbis na gumaan ang pakiramdam ay mukhang nadagdagan pa ang ginikimkim na problema ni Laura. Hindi siya makapaniwala na ang tricycle driver na napalapit na sa kanya ng sobra at minsang nagpakasasa na rin sa kanya ay anak pala ng kanyang mister. Hindi alam ni Laura ang isipin ng oras na yon. Gulong-gulo siya sa natuklasan. Samantala, habang nakahiga ay walang sawa at paulit-ulit pa rin na pinapanood ni Jason ang video ng misis na walang sawang pinagpiestahan ng dalawang kaibigang seaman. Pero imbis na awa at konsensya ang maramdaman, ay kakaibang init ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating istorya.